Si Kaylee Jo McMullen ay pinanganak noong December 20, 1994 sa Norman, Oklahoma. Siya ay nag-iisang anak ni Ronald at Karen. Si Kaylee ay malambing at napaka-outgoing at mahilig sa cheerleading. Sa edad na 8 taong gulang, sumali si Kaylee sa Oklahoma Twisters All-Stars cheerleading team. Doon na-discover ni Kaylee na may talento pala siya sa larangan ng cheering. Siya nag-aaral sa Norman North High School. Sa oras na siyang cheerleader, halos naikot na ni Kaylee ang buong bansa para sumali sa iba't ibang mga competition. Kasama na doon ang Cheerleading Worlds sa Orlando, Florida. Dahil sa kanyang karanasan, naging varsity co-captain si Kaylee at pinangunahan ang kanyang team para manalo sa 2012-2013 6A state title. Ayon sa mga ka-team member ni Kaylee, napaka-competitive at cooperative niya na leader at ibinibigay niyang lahat para manalo ang kanilang team. Graduate ng high school si Kaylee noong 2013 at nag-enroll sa Christian Bible College sa Louisiana. Pagka-graduate niya ng college ay bumalik siya sa kanilang bayan dahil may iba pa siyang plano. Gusto ni Kaylee na makaligtas ng buhay kaya naman kumuha siya ng kanyang Emergency Medical Technician Certificate sa Norman. Sa oras na nangyari ang kasong ito, si Kaylee ay nagtatrabaho sa CSL Plasma at bilang EMT naman sa Norman Regional EMS Stat. Gustong-gusto niya ang kanyang ginagawa dahil yun talagang gusto niyang gawin sa buhay at yun din ang pinapangarap niya na trabaho. Si Kaylee ay loyal at mapagkakatiwala ang tao, mabait na anak sa kanyang mga magulang at isang mabuting kaibigan. Dahil may trabaho na, mas pinili ni Kaylee ang umalis na sa poder ng kanyang mga magulang para mamuhay na mag-isa. Pero hindi naman siya lumayo dahil sa Norman pa rin siya nakatira. Ganun pa man ay madalas pa rin niyang binibisita ang kanyang pamilya at paminsan-minsan ay doon na rin siya natutulog ng ilang gabi. Napakalapit ni Kaylee sa kanyang mga magulang kaya naman hindi pwedeng hindi niya bisitahin ng madalas ang mga ito. Noong June 28, 2017, nagbihis si Kaylee at lumabas sila ng kanyang kadate nung gabing yon. Naging maayos naman ang lahat at bandang hating gabi pagkatapos nilang mag-date, dumiretso si Kaylee sa bahay ng kanyang mga magulang sa Abby Martin Drive at doon na nagbagong lahat. Bandang alas 6 ng umaga kinabukasan, tumawag si Ronald sa 911. Sinabi ni Ronald sa dispatcher na ang kanyang anak ay hindi humihinga dahil binaril nito ang kanyang sarili. Nung inutusan siya ng dispatcher na i-CPR si Kaylee, sinabi ni Ronald na useless lang dahil hindi na talaga humihinga ang kanyang anak. Pero binawi din ni Ronald ang sinabi dahil dumating umano ang kanyang misis na si Karen at yun na ang nag-CPR sa anak. Si Karen ay isang nurse kaya alam niya paano gawin na mailigtas ang anak. Kaagad na dumating ang mga pulis at sobra silang nagulat sa nakita. Sa sahig ng kanilang sala ay nandoon ang wala ng buhay na si Kaylee at may malaking sugat sa kanyang mukha. Napansin ng mga pulis ang napakaraming dugo sa damit ni Ronald at napaka-emotional nito. Samantalang si Karen naman ay nakaupo pa rin sa tabi ni Kaylee at ginagawa ang lahat para maisalba ang buhay ng kanyang anak. Pero huli na ang lahat. Ang 22 years old na si Kaylee ay namatay at naguguluhan ng mga investigador at maraming tanong sa kanilang mga isip. Kaagad na dinala ang katawan ni Kaylee para ma-autopsy at doon na rin napansin ng mga pulis na parang may kakaiba. Si Ronald na ang suot na damit ay may mga dugo ni Kaylee ay dali-daling nilabhan ang damit sa kanilang lababo. Sinubukan siyang pigilan ng mga investigador pero hindi nakikinig si Ronald. Kaya naman iginapos siya ng mga pulis para hindi niya tuluyang maalis ang mga dugo sa kanyang damit dahil isa yon sa mga ebidensya. Ang ipinagtataka pa ng mga pulis bakit napakaraming dugo sa damit ni Ronald. Ayon kay Ronald, pumasok siya sa banyo pagkatapos niya makasalubong si Kaylee pag-uwi nito sa kanilang bahay galing date. Paglabas niya ng banyo ay nakita niya na may hawak si Kaylee na baril at tinanong pa umano siya kung may bala o wala. Kaagad na inagaw ni Ronald ang baril sa anak pero bigla daw itong pumutok at tumama kay Kaylee. Nagsimula ang investigasyon sa pagsuri ng cellphone ni Kaylee at kinontak din ng mga pulis ang lalaking nakadate niya. Naisip ng mga investigador na maaring may nangyaring hindi maganda sa kanilang date, kaya naman naisipan ni Kaylee na tapusin na lang ang kanyang buhay. Pero matapos makausap ang lalaki, nalaman ng mga pulis na naging maayos naman ang lahat. Kumain lang sila, nag-usap at saka umuwi. Nung lumabas ang resulta ng autopsy base sa mga sugat sa mukha ni Kaylee, at base na rin sa ballistic analysis, ang baril ay ipinutok na may layong 18 inches mula sa kanya. Kaya naman nagtataka ang mga investigador
Dahil kung ginawa yun ni Kaylee at kung pagbabasihan ng kwento ni Ronald, napakalabo na si Kaylee mismo ang nagpaputok ng baril para tapusin ang kanyang buhay. May nakita din silang gun residue sa mga daliri ni Kaylee, pero hindi sapat yon para makumpirma na siya nga ang nagpaputok ng baril. Katunayan, ang dami ng gun residue na nakita sa kanyang kamay at ang distansya ng pagpaputok ng baril ay nagpapakita na mukhang tinaka ni Kaylee na agawin ng baril. Sa puntong yon, nasa kay Ronald nakatuon ang lahat. Dahil naniniwala ang mga investigador na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Kaylee. Pero bakit kaya nila yon naisip? Yun ay dahil sa mga ikinikilos ni Ronald, gaya na lamang ang paglaban niya ng duguang damit. Ayon pa sa isang officer, nung nasa kanilang bahay na ang mga pulis at matapos siyang pigilan na labhan ng damit, kaagad na lumabas si Ronald, nagukay ng butas sa lupa at tinakpan ang sarili ng dumi. Hindi rin siya pumayag na magpa-polygraph test na siyang mas lalong nagpadudas sa mga pulis. Nung namatay si Kaylee, hindi kaagad tumawag ng pulis si Ronald. Katunayan, ang una niyang tinawagan ay ang asawa niya na si Karen bandang 5:38 ng umaga. Kaya naabutan pa ng mga pulis na nagsasagawa ng CPR si Karen sa anak. Noong sinuri ng mga detectives ang mga messages sa pagitan ni Ronald at Kaylee, bigla silang nanlamig at kinilabutan. Dahil na-discover nila na napaka-obsessed pala ni Ronald sa kanyang anak na si Kaylee. Pero hindi obsessed bilang magulang, kundi iba. Sa tono ng text ni Kaylee, parang natakot siya at pinagalitan ni Ronald. Sa text, sinabi ni Kaylee na, "Daddy, you made me really uncomfortable the other night when we were drinking. I don't live with you and I don't have to tell you everything I go and do. You're wearing me out with stalking." Ang huling dalawang text na yon ay sinend ni Kaylee noong June 1, 2017, ilang linggo bagong nangyaring krimen. Ang reply ni Ronald sa text ni Kaylee ay, "I don't remember anything, except your mom getting mad and pointing a weapon at me." Nabasa din ng mga pulis na binantaan pa ni Ronald si Kaylee na umuwi ito ng maaga pagkatapos niya makipagkita sa kanyang kadate, dahil kung hindi ay hahanapin niya si Kaylee. Pero 22 na si Kaylee at hindi na nga ito nakatira sa kanila. Kung titignan mo, ang ganong banta ay hindi nagmula sa ama na nag-aalala sa kanyang anak, kundi mula sa boyfriend na nagsiselos. Kahit hindi na nakatira si Kaylee sa kanyang pamilya, patuloy pa rin si Ronald sa pag-track ng kanyang cellphone at hindi yun alam ni Kaylee. Kaya naman sa puntong yon, alam ng mga detectives na may itinatago si Ronald. July 5, 2017, inaresto si Ronald at kinasuhan ng first-degree murder at ikinulong. At hindi rin siya pinayagan na makapagpiyansa. Ang paglilitis kay Ronald ay ginanap noong 2018 at ang prosecution ay mayroong mga star witnesses. Kasama na doon ang mga kaibigan ni Kaylee at ang dati niyang boyfriend na si Paul Sargent. At magugulat kayo sa kanilang mga sasabihin. Ayon sa childhood friend ni Kaylee na si Sonia Hester, nagtapa sa kanya si Kaylee tungkol sa pisikal na pang-aabuso ni Ronald sa kanya nung isang beses na sila nagkaroon ng mainit na argumento. Kahit hiwalay na, nanatiling magkaibigan pa rin sina Kaylee at Paul at madalas pa sila nag-uusap. Ayon kay Paul, tinawagan siya ni Kaylee noong April 6, 2017 at sa tono ng kanyang boses, alam ni Paul na may hindi magandang nangyari. Pinatutuhanan pa ni Paul ang sinabi ni Sonia tungkol sa nangyaring pananakit ni Ronald kay Kaylee. Ayon kay Paul, pagkatapos na nangyari, magkasama nang natulog sina Kaylee at Karen sa isang kwarto. Nang bigla na lamang pumasok si Ronald sa kwarto kung saan sila natutulog. Tinabihan ni Ronald si Kaylee at saka hinawakan ng anak sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. Dahil sa takot ay lumayo na lamang si Kaylee at tumabi sa ina at nagkunwaring natutulog. Isa pang witness na si Megan Swan na hindi lang kaibigan ni Kaylee kundi cheer partner ay nag-testify din at sinabi na si Ronald at Kaylee ay sobrang malapit sa isa't isa na parang magkaibigan. Naalala pa ni Megan na kapag umiinom si Ronald, pinipilit din niya na uminom si Kaylee. Si Megan din ang isa sa mga kaibigan ni Kaylee na mailam tungkol sa pang-aabuso. Ang sumunod na witness ay wala ng iba pa kundi si Karen. Itinanggi ni Karen ang mga aligasyon ng pang-aabuso laban kay Ronald at itinanggi pa ang pananakot sa kanya. Ayon kay Karen, wala siyang halos maalala sa nangyari. Pagkatapos makatanggap ni Kaylee ng message mula kay Ronald na umuwi ng maaga pagkatapos ng kanyang date, kaagad na dumiretso sa kanilang bahay si Kaylee. Doon na siya kinumpronta ni Ronald. Dahil sa galit na hindi ito sumunod sa kanya, inatake niya si Kaylee gamit ang baril na siyang tumapos sa buhay ng kanyang anak. Kasunod noon ay tinawagan niya si Karen at sinabi ang kanyang ginawa.
Pagkatapos ay saka pa lang siya tumawag sa mga pulis. Ang defense naman ay pinanindigan ang naunang kwento ni Ronald na si Kaylee ang nagpaputok ng barel at ang nangyari ay aksidente lamang. Dagdag pa ng defense na wala ring ebidensya na may ginawa siyang kalaswaan sa kanyang anak at maaring gawa-gawa lamang yun ni Kaylee para makakuha ng atensyon. Sa isang affidavit na iprinisenta ng prosecution noong April 2009, ay nakasaad doon na si Ronald ay inakusahan ng pagsasamantala kay Kaylee na 14 na taong gulang pa lamang noon. Pero walang naisampang kaso. Ibig sabihin na matagal nang pinagsasamantalahan ni Ronald si Kaylee. Pero magaling siya magmanipula kay Kaylee kaya naging tahimik ito at hindi siya kinasuhan. Kaya siguro itinanggi din ni Karen ang aligasyon laban kay Ronald dahil na rin sa takot. Tumagal ang paglilitis kay Ronald ng 2 linggo. At noong December 4, 2019, ang judge na si Todd Balkman ay napatunayang guilty si Ronald sa kasong first-degree murder. At siya ay sinentensyahan ng life imprisonment ng walang parol. Pagkatapos ng hatol na paluha at hindi napigilang umiyak ni Karen, halos walang reaksyon si Ronald sa kanyang naging hatol. Walang emosyon ang kanyang mukha sa buong paglilitis at paghatol. Ni hindi man lang siya nakita ng pagsisisi sa ginawa niya sa anak. Pagkatapos mamatay ni Kaylee ay nagkaroon si Karen ng PTSD. Nagtapos ang buhay ni Kaylee sa kamay mismo ng kanyang ama na siyang poprotekta sana sa kanya. Pero dahil sa kahibangan at pagkamakasarili ni Ronald, hindi na magawa pa ni Kaylee na tumulong sa ibang tao kahit kailan at hindi na niya maaabot pa ang kanyang mga pangarap.